Nakuha ko atong dito may plaza atong before sa youth service. Paglina mo na ay mga bata, kauban siyang mamagpapa bato or lula bato niya, gadaog ukulele, then gada atong beatbox, dayon gadaog speaker nga kanang portable. Dayon mga 8, 9, 10 tong tulo ka bata, street evangelism sila. No, ang laki mo igawali, ang bayi mo iga praise and worship, then ang isa mo tambourine dance. Mga 5 to 10 minutes. No, nakuan kay ko ba nga, nindot ang training, anak nga edad, mag-start. So dito sila kanto, pag humandiri, labang na po sila sa pikas. Nga naman, they were transformed, nasabtan nila, ug unsa ang gugma sa Ginoo. No, nasabtan. Okay. No, ang transformation starts by receiving the love of God. No, dili ta ma-transform hangtod dili nato madawat ang gugma ni Jesus. No, kay ngano in the first place ang tawo puno ta og bitterness, puno ta og sala. No, moabot ta na ingon ang Ginoo. Panahon ni Moses unsa man to? An eye for an eye, a tooth for a tooth, ug sumbagon kas wala nga mata, sumbaga pod ang kuan. No, muna ingon sa ginaingon nga walay sukod sa balos. No, mubuhat ka ana, mas labaw imong madawat. Ing ana ang prinsipyo sa tawo. Pero sa Ginoo unsa man? Love your enemies. Pinakalisod, no? Atong higugmaon, pero dili nato na mabuhat hangtod dili nato madawat ang gugma sa Ginoo. Not earning it. So ang gugma sa Ginoo dili na nato haguan. No, nabay gift nga maghilak-hilak pakaayha nimo dawaton. No, so ang gugma sa Ginoo is a gift. Salvation is a gift. It should be received. Dawaton na siya nga walay hago. Nga naman, it's a gift. No, it's not earned ang gugma sa Ginoo. God's love is described as unconditional and unfailing. Unfailing ba? Dili gid siya mapakyas. No, mo na ginaingon sa saying nga Jesus is the only person who knows all your faults but still loves you anyway. No, di ba og sa mga sa tinawhanon lang, masayop lang galig kaduha katulo wa na. Sunod sayop, balik na po itong sayop. No, pero ang Ginoo, atong mga sala, unsa kalayo, ang east to west, iyahan ang gikalimtan. Aton niya ilabay sa, haman ni ilabay, pinakalawom nga parte sa dagat. And He said, your sin will I remember no more. Di yun niya madumduman. Pero ang tawo gali, mga 20 anyos na to nga sala, pag mabikil gamay, balik na pod. No? Pero ang Ginoo, ing ana, ang gugma sa Ginoo, it's unconditional. It's unfailing. A powerful force that works regardless of our past. Ang powerful force nga mo trabaho siya regardless of our past. So atong mga dumdumon ang ipanggamit sa Ginoo, maot kay sila mga past. Maot sila kinabuhi, pero sa dihang gi-transform sila sa Ginoo, nahimo silang perfect at ubangan sa Ginoo. Ing ana ang gugma sa Ginoo. So number 1, this God's love is characterized by number 1, faith in the Savior. Ang atong pagtuo diha sa atong manluluwas diha sa 1 Timothy 1 verse 14, palihog kog basa. Namahaw mo. Dungan mo ba? Read. So faith abundant, no? And the grace of our Lord was exceeding abundant. Grabe, na abundant pa, nag-exceed pa, sobra-sobra. No, sobra-sobra ang grasya sa Ginoo with faith and love which is
in Christ Jesus. As Christians, sa diyang na-transform ta, kinahanglan mo liwat ta ni Christ. No, so kinahanglan kayo, importante kaayo ni nga klase sa gugma. Sama ni ni Saul. No, si Saul of Tarsus. No, he was a persecutor sa mga Christians sa wala pa siya ma-transform ni Christ. No, asa gali ang naay magtapok nga Kristohanon, dito siya mag-lead kay iyang ipapatay. Kay it's because mao po iyang tinuhuan nga sa dihang mopatay siya Kristohanon, daghan siya reward sa langit. Brainwashed man to siya. No, so last nga niyang nakuan ni abot si Stephen. No, si Stephen katong isa ka disipulo apostle ni Christ, disipulo sa dihang deacon to siya sa church, sa diyang nagwali siya sa pagkabanhaw ni Kristo, about sa paggugma ni Kristo, unsa iyang gibuhat. Kuha siya gipabato niya. No, pagpabato niya, sa dihang gibato si Stephen, wala niya makita og unsa ang kasakit sa bato. Wala niya ma-feel di ay, no? Wala niya na-feel ang kasakit sa bato. It's because nakita siya sa open heaven. No, nakita, and I saw the Son of Man sitting at the right hand of the Father. So, ing ana mga igsoon, og mapuno na ta sa gugma sa Ginoo, sa dihang giusab na ta ni Christ, bisag unsa nga bato maabot sa tong kinabuhi, magkalipay ta. No, bisag unsa nga crisis mo abot, no, ingon pa to tong speaker, nga mas nindot daw og ang ato ang gasolina mo abot og milyon. Kay mo gamit man gyud ta og gasolina. So manang kamot jud ka mo kuhag milyon, mahimot ang milyonaryo tanan. No, ya ang joke. No, mahimot ang milyonaryo. So mao na siya nga bisag unsa kalisod sa panahon, mahimo gyapon unsa ingon sa Bible, maabot na ning kalisod sa panahon, rumors of wars, unsa nga klase sa mga panghitabo mo abot nga maot na kayo. Sa ingon sa Bible, managkalipay. Kamo abnormal, no? O sa kalibutan. Pero nga naman, hapit na mubalik ang ato ang Ginoo. Amen? No, so dili ra ta usay makahisgot man gyud ta, mahala na kay gasolina, no. Pero hisgot lang na siya. Pero sa atong pagkinabuhi dapat matanaw na to ang himaya, matanaw na to ang exceeding abundant nga grace sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kay kinabuhi nga hangtod karon bisag kataas ang palitunon, nagtaas ang tanan. Gibuhi gyapon ta niya, no? Naa gihapon dire. Tan-awa ko no na imong tapad ug naapektuhan ba na krisis? No, amen. No? So kinahanglan malipayon gihapon ta. No, nga si Rina naabot na 58 karon, happy birthday rin. No? Nga iyang birthday gyud ron ako kay siyang handa jud mo uli. Bitaw. No, diri ra ta. No, so para mi anig edad. No, so mao na siya nga ang number one ang faith in the Savior. Si Paul, gikan siya ka magluluto sa dihang nasakpan siya sa Ginoo dito sa dalan sa Damascus. Sa dihang gasakay siya kabayo. Pag sakay niya kabayo, daghan siya kauban. Kay ilang lutuson tong mga Kristohanon. Uy, tuan na po'y gatapok ditong mga Kristohanon dito sa Damascus. Mangadto na po ta. Kay ato na po sila pamatyon. No, so sa duhang padulong na sila dito. Gasakay sila kabayo, unsay niabot, sakit kay nga klase sa light. Giigo ang mata ni Paul. No, giigo siya sa glory sa Ginoo, sa tanan niya nga kauban, wa man gyud pud na apil. Siya ra kay ngano man nakita sa Ginoo ang iyang zealousness diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa diyang pag-igo niya, ingon na siya, kinsa man ka? Siya ako si Jesus nga imuhang gilutos. Ha, wala man ko'y Jesus nga gilutos. Nga ang Kristohanon di ay sa dihang lutoson ka, dili ikaw, dili ako ang gilutos. It's Jesus inside of us. No? Si Jesus, manang ayaw balos. Kay si Jesus ra ang mubalos. No, si Jesus ra ang mubalos. Masuko sila ni mo pasagdi lang. Kay ingon ang Ginoo, the battle is mine. It's not yours. Akuan ang gubat.
dili na imo. Kay kabaw ang Ginoo nga dili gyud na kaya nato. Okay? Letter A. Dead in sin and alive in Christ. Atong basahon ang Romans 6 verse 11. Okay, nagbasa na mo? Likewise, reckon ye also yourselves and be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ, our Lord. Dili ta mahimong mabag-o kung wala si Jesus nagdumala sulod sa tong kasing-kasing. No, dead in sin, kanang patay, og imong pakanon, mukaon? Ha? Og imong laparohon, mubalos? Ngano man tang Kristohanon, mo claim ta dead in sin. Musukol man ta, bitaw. No, we are in the process from glory to glory. So, ang sa dihang natay pagtuo diha ni Christ, we should be dead in sin. Munang niingon si Paul nga I crucify myself daily. Noog kasara kas isang simana magbasa og Bible, kasara kas isang simana magampo, kasara kas isang simana magbuhat sa mga kanang patubo sa atong espiritu. Di kita mamatay. Kay si Paul gani, I crucify myself daily. Ingna imuhang tapad, daily. So kinsay dapat kada adlaw palansang kita. Kay kani atong old nature mo gitip man gyud ni og dili makuan, no? Dili makontrol sa Espiritu Santo. No, so dead in sin and alive with Christ. Unsa may nahitabo sa dihang nabuhi nabanhaw si Kristo. Di ba? Daghan kayong mga butang nga mga bag-o, daghan kayong mga butangan nang hitabo sa dihang nabag-o nabanhaw si Christ. Mao po na sa atoa. No, tanan natong mga sa una nga kinaiya ato dapat ilubong. Ato dapat i-crucify, ilansang. Dili nato ilansang usab si Kristo. Nga sige lang ihapon tagbuhat og pagpakasala. Kundili ang atong kaugalingon atong ilansang. No? Ang atong kaning nature nato kay naa man gyud ni siya kinahanglan every day gina-renew nato diha ni Christ. Ang ikaduha, from darkness to blazing light. Palihog kog basa. Okay. Now, from darkness to blazing light. No, gikan ta sa kangit-ngit, nahimo tang nakabaton og tinuod nga kahayag. Sama ni Paul. No, gikan siya sa iyang dautan nga gibuhat. Dito siya sa kangit-ngit. Pag-igo sa light sa Ginoo dito gito sa iyang mata. No, atong nakita si Paul nga, grabe yung change. Instant. No, although the process na siya ang maturity, pero kato nga kuan nga from kana bitong hatred sa Ginoo na change good automatic ang iyang kasing-kasing dito sa gugma ni Kristo. So from darkness into His marvelous light. Sa dihang na-transform ta pinaagi sa gugma ni Christ, nagitawag ta chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation. Tulo. So nahimutang chosen generation, royal priesthood, and a holy nation. Ina imong tapad, chosen generation ka, royal priesthood ka, holy nation ka. Munang ayaw jud pabuyag. Na ayaw pabadlong. Oh, grabe atong title, chosen generation, royal priesthood, holy nation. Balaan ta at ubangan sa Ginoo mo nang ato gyud i-value ang gugma sa Ginoo
sulod sa atong kasing-kasing. Ikatulo, letter C, from evil doings to a desire to do good. Romans 12:21. Read. Be not overcome with evil, but overcome. Kaya? Kaya na, Chin? No, be not overcome from evil, but overcome evil with good. Di na gyud nimo sulod sa atong prinsipyo sa dihang transform ta sa Ginoo nga walay sukod sa balos. Kaya nga naman, unsay prinsipyo sa Ginoo, we should overcome evil with good. Kung awayon ka til, unsaon man nimo? Kung labayon kag bato, balusa nimo og pan, pero isod og grapon. Na maura gihapon. No, so walay dili pwede. Labayon kag bato og laparuhon kas tuo, itahan ang pikas, di lalim, no? Nga ayo-ayohon pa ka den pagkahuman pakanon nimo, moingon sila, pakanon ako pero butang glanit. Na, maura gyapon istorya. No, so ingana ang prinsipyo sa Ginoo nga iya tang gi-transform ug iya tang gi-process from glory to glory. No, dili na siya instant. No, pero unsa man pareha ni Paul, no, sa dihang naluwas siya, imbes mo patay siya dito sa mga Christians, ning kalit siya barog, nagwali. Grabe ang iyahang kuan kay sa dihang pag-usab sa Ginoo, ang iyahapong bagi usop po sa Ginoo kay na change man iya, nagwali naman siya human niya ni Ananias, human niya dito nga gipaayo siya, nagwali siya sa pagkabanhaw sa gugma ni Kristo sa iyang kinabuhi. So from evil doings to a desire to do good. So as transformed people, we should have that desire nga mabuhat jud tag maayo. Bisag himuan tag dautan, maayo ang ibalos. Dili nato nakaya kung wala ang gugma sa Ginoo, no? Kinahanglan jud nato kayo ang gugma sa Ginoo. So, ikaduha, fervor in supplication. Palihog ko sa Romans 12:11-12. Sige, tabang mo basa, read. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant. Kinsay ganahan kay mo ampo. Amen. Kumusta atong prayer time? Kumusta atong prayer meeting? Mabantayan ra gyud ako panahon sa ampo. Tay sigig tabi imbis nagpiyong nagluhod. Ang uban sigig tabi. Ang uban magsigi og kipat-kipat sigig tan-aw, no? No, it's panahon sa prayer meeting, ingon unsay giingon sa ato ang lesson ron. Fervor in supplication. Ang fervor, another term ni siya for fervent. No, ang fervor, it means energy. It means kanang desire, kanang passion ba? Nga matag usa sa Kristohanon nga giusab sa Ginoo na siya passion to pray. No, naatay desire nga deep desire nga moampo ta diha sa Ginoo. What is prayer? Prayer is the breath of every Christian. Ginhawa na. What is prayer? It is talking to the Most High God. And remember, we are a royal priesthood. No, na og sa uban pa nang naitulumanon sila kada Birnis Santo, ang atong tulumanon kada adlaw na we should be fervor in supplications atong mga pag-ampo. Dili man gapasabot ang pag-ampo nga gasigi lang kag luhod, gasigi lang kag adto sa simbahan. Daghang klase sa pag-ampo. Na ay shooting prayer, kana bitong shooting nga panahon nga na ay murag maot nga mo abot, ampo din ka, rebuke din ka. That is called shooting prayer, no? Kay ang Ginoo is prayer away lang na siya. Pag mutawag ka, unsay buhaton niya, mutubag siya. No, og manawag ka niya tabang, mutabang siya because He is our refuge and present help in times of trouble.
no, not slothful, fervent in spirit, no, ligon, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation. Kanus aka ni mo naog atong gasolina ni. No? Pero patient in tribulation. Di na lang punta sige apil anak kay ngano man. Klaro kayo tong saad. Exceeding abundance ang supply, ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Miabot gyapon ta katong kanta nila gamay ra gyud nakabalo. We come this far by faith. No, kadumdum ko na murag elementary pa ko nang kantaha. Nang katong gikanta ba sa atong speaker. We come this far by faith. Nganong naabot ta diri karong panahon na? It's because of our faith diha sa ato ang Savior. So fervor in number 1, heartfelt prayer. Dapat atong mga pag-ampo gikan sa kasing-kasing. Kay nga naman, ang Ginoo diha man ta niya gi-transform. Ug unsay nato sa atong kasing-kasing, mugawas man gyud na. So sunod persistent prayer sama ni Hana. No si Hana gihigugma kayo ni Elkana. Kay duha man iyang asawa, ang isa sige panganak, siya wala jud siya anak. Finiha. So mo nang niingon na siya og kanang Ginoo taga-ipog kog anak. Mutong one time sa dihang nagsimba sila ni at nagpabilin siya dito sa altar sige siya hagubhob sige og hilak. Kay ngano man ingon naman Ginoo niya taga naa naman gyud nano nga tagaan ta niya panalangin pero wala man gyud siya gihapon despite na siya atubangan sa iyang co-housemate unsa bana kay duha man sila asawa. No ay magsundog ha mga youth. No ato ratong sa una. No so despise ya goy wa gyud ka tinunglog gyud ka kay wala jud kay anak. So iya lang tong gikuan hantod ni adto siya sa Ginoo. Sa dihang gapadayon siya sa pag-ampo ingon si Eli, sa ni bayhana sayo pa man kaayo nahubog naman. No kay in agony siya, grabe gyud niyang hinilak. Mo nang ni-explain siya nga wala ko nahubog. Nakoy gipangayo sa Ginoo. Pero wa siya nisulti sa iyang gipangayo. Ningon lang si Eli, uli na. Kay gihatag na si Ginoo ang imong gipangayo. Na ba kay gipangayo ang igsoon? No? No, be persistent in your prayer. No, kinahanglan persistent ta, wala pa Ginoo, anak na pod. No ngano man ang Ginoo ganahan na siya nga kana bang mo pailob gyud ta mo persist gyud ta sa atong gusto. Ang ikatulo, ang atong mga pag-ampo should be aligned with the will of God. 1 John 5 verse 14 to 15. Read. Amen. Nindot kay nga verse, no? No, and this is the confidence that we have in Him. Dako kay ta kumpiyansa sa Ginoo kay ngano man. We love Him because He first loved us. No, yung anak takagugma sa Ginoo mo natong kumpiyansa, dapat gyud naa sa Ginoo. Kay if we ask anything according to His will, no anything nga imong gipangayo according to His will, iya gyud nang ihatag in His perfect time. Siguro nakagipangayo nga wala ni abot because dili in line. So mo nang kinahanglan ta mo basa sa pulong sa Ginoo parang atong mga request in line diha sa Ginoo. And lastly, faithfulness in service. Atong basahon sa Acts 9 verses 19 to 22. Sige, read. With the disciples which were at Damascus, and straightly he preached Christ in the synagogues, that is the Son of God. But all that he had heard were amazed and said, Is not this he that destroyed them which called on his name in Jerusalem, and came neither for intent that he might bring them bound unto the chief rulers? But Saul increased the more in strength,
and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. No, so si Paul tungod sa iyang background nga mamamatay siya og Kristohanon. Pero nilang tingalahon sa man ni si Paul, hintindog man dinha og nagwali. Giunsa man ni siya. No dili kita ka question sa Ginoo kung pilion ta niya. No gamiton ta niya dili kita ka question kay si Paul gali mismo murason unta to siya og Ginoo ngano imo man ko pawalihon nga ako may kontra nila. Pero wala instant no outright ang iyaang pagwali sa pulong sa Ginoo. Dinha nato makita nga ang Ginoo pag muusab sa isa ka tawo, it's regardless of our past. No, sa dihang ingluwason ta sa Ginoo, sa dihang ma-experience nato ang gugma sa Ginoo regardless na og sikinsa ka. No? Sikinsa ka, unsa ka grabe sa una siguro mao ni imuhang pagkatawo, pero wala na tan-awa sa Ginoo. Kay ngano man kasing-kasing ang iya ang gusto. Nga gusto siya nga atong kasing-kasing ma-inline gyud diha sa Ginoo. So when we are transformed by the love of God, ihatag niya sulod sa atong kasing-kasing ang faithfulness sa pagpangalagad diha kaniya, no? Amen ba? So letter A. Unsa man diha, dili ta mahimong faithful kung ang atong heart ug mind wala gi-transform sa Ginoo. Makita diya sa Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ato ang mind. No hangtod dili mausob ang atong utok, dili mahimo tang ma-transform. No, munang prayer ni David kadunay katuning na sipyat sa iyang pagpangalagad sa Ginoo siya, Ginoo, you create in me a clean heart. Is that your prayer? No, every day dapat mo na ato ang i-pray sa Ginoo, Lord, create in me. Ginoo, mapungot man jud ko makita ana niya, oy. Unsaon man gyud ni? So unsa ingon ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So dapat mga transformed nga mga Kristohanon, mao ni atong prayer kanunay. Dili kay tamnanay tagkawayan ani. Postlan mang giunhan ako, postlan mang nabasa nako. Maligo na lang ko. No? So dili ing ana ang Kristohanon. Kun dili ang Kristohanon kanunay mag-renew sa iyang mind, kanunay magpa-create sa Ginoo sa kasing-kasing nga bag-o. New heart. No, kay kanang old heart wala na siya gamit. Kundili bag-o nga kasing-kasing kanunay Ginoo. Kasing-kasing sa tong kanta, a pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after you. Dili pagali hard atong pag-follow sa Ginoo. Ampo jud Ginoo. Gusto ko nga kanunay jud ko tapad atong first love. No, kanang mga first love, kanang mga unang gugma sa una ang uban. Lakanus aka mo Domingo, no? Hapit naman Domingo, pagkaraan na, pagkadugayan, koy Domingo na po. Mo mata na po tag sayo, kapoy kaayo din manguan. So ngano man wala ga pag-create sa Ginoo sa iyang new heart every day. So dapat i-renew nato kada adlaw heart and mind transformation. No ang kanisya ingon ni siya, shift from selfishness to humility, compassion and empathy. No ing ana ang transformation sa heart. Gikan sa imong pagka-selfish ba nga sa una atong una kita ra gyud mao man na nasakitan ka kay tungod kay imong kaugalingon imong gihuna-huna, pero ang kasing-kasing nga giusab sa Ginoo should be selfless. No dili selfish. Di man na siya gapasabot nga di na lang jud ka mag-akatar sa imong kaugalingon, kundili maghuna-huna ka ngadto sa uban. Sensitive ta ba sa need sa uban sama ni Christ? Unsay gibuhat niya, gikan siya sa langit
ninaog siya sa yuta, kahayahay dito. Nga inigsulti niya, mahitabo. Pagdiri siya sa kalibutan, pinugnan. Pinugnan, kay dili man siya pwede. Mo exercise iyang power. Kay nga naman luwason niya ang humanity. So mo nang, selfless gyud siya, no? Wa gyud siya gahuna-huna sa iyang kaugalingon. Kuy Ginoo ka, den laparuhon ka, den luwaan ka. Og iya wala pa makuan, wala pa dili pa niya mission nga muluwas. Pila ray pag unsaon to niya, pulong ra gali gihimo ra ang kalibutan. No, pag musulti siya, patay na tanan. Pero he was selfless in his kanang pag-serve sa katawhan. No, so shift from selfishness to humility, compassion, and empathy. No, ingana ang heart and mind transformation. Diri sa 2 Timothy 1 verse 7, nag-ingon diha, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor second, dili na siya first. Marag dili mao. For God hath not given us the spirit man. Sige, 2 Timothy. Nako ni nabantay. 2 Timothy 1 verse 7. Palihog na lang ko og kuan. Na? Oh, memorize na lang ta. For God has not given, for the Spirit of God, dili ni NIV man eh. Di ko ka-memorize, ana. For God hath not given us the spirit of fear, but of love and of power and of sound mind. So ang Ginoo, wala gahatag na tuog kahadlok. So ang ikaduha, fearless obedience and service. Unsa nang fearless? No, walay kahadlok nga pag-obey sa pulong sa Ginoo. Ningon ang tulo ka Hebro, luwason man mi sa among Ginoo og dili jud mi muluhod anang imahe nga imong gihimo, no? Nya gaatang na tong hudnuhan dito sa kasuko sa hari unsa iyang gibuhat, gipatuyok niya kapito para mo init kaayo kay nasuko siya nganong ning rebelde tong tulo ka Hebro. So niingon siya, dili gyud mi muluhod. Wa gyud sila nagkuan, so munang napagyud sila sa atubangan kay prince baya to sila. So pagluhod sa tanan, silang tulo nagtindog. Makaya ka na nato karong panahon na. No silang tulo gatindog. So sa dihang sa kasuko sa hari iyang kapito og painit ang hudnuhan. Oven, kanang oven nga dako. No? Dayon sa dihang sa kasuko siya ilabay na sila dito anang hudnuhan. Paglabay tungod sa kainit, tanang galabay nga mga sundalo sa hari ni Bukadnezar nahurot og kamatay. Pero silang tulo nanganta sila, this is the day that the Lord has made. Enjoy kay sila sa tribulation dito. Og sa dihang nakita pagyud sa hari, naupat man sila. Tulo ra man to akong gilabay nganong upat man. Ang ikaupat papariha pagyugnaw sa anak sa Ginoo. No, so diha nato makita when we have that fearless of obedience and service, makita nato ang dagko nga milagro buhaton sa Ginoo sulod sa atong kinabuhi. Amen ba? No? So wala sila magpa-tintal atong kahadlok nila. Wa sila magpadala. Diha sa Acts 5 verse 29. Acts 5 verse 29. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. No, nga naman, ani nga time gipangdakop na ni ang mga disipulo, ani gihurot na sila. Si Peter gali atong one time unsa to siya? Gikandaduhan iyang kamot sa duha ka sundalo. Natulog sila, pero unsay ingon sa Ginoo, Peter, wa pa man mahuman imong misyon. Pag-awson sa kanako, silang roda dito nag-ampo nga Ginoo, pagawas si Peter. Kay kinahanglan pa kay namo si Peter. No, so sa dihang natulog si Peter, ipukaw siya sa anghel. Bakod na Peter pagdali.
Grabe ang effect sa prayer gyud ay sa isa ka Kristohan. No, so sa dihang pagbakod nakalimot si Pedro nga na kandado dai siya sa duha ka kuan. Nawala ang talik, nawala tong ilahang gapos. Nilakaw siya nga nilusot ra pud siya giunsa ka to niya paglusot. Kay sirado baya ng prison cell. No, nilusot siya og nanoktok siya og ablihi ko ninyo. Ana tong nanggiampo. Naalagi nanuktok. Pagtanaw ni Roda, ningon siya, hala si Pedro, si Peter. So dagan siya si Peter na wapod niya ablihe. No, so ingana usahay atong mapag-ampo ba nga naa ang tubag, di pa gyud nato i-welcome. No, sa diyang pagdagan niya ingon po din tong nanggiapo. Na napriso man to si Peter, iya siguro na espiritu. So pagbalik nila si Peter yun. No, so ingana ang kana bitang surprise sa Ginoo sa atong kinabuhi. So sa dihang mag-ampo ta usay makaingon mga pareha ni Pedro nga pareha sa disciples nga nanglakaw sila nagsakay sila sa baruto dan gibalod sila hingkalit si Jesus og tunga. Sa ilang ingon na naiabat. Nai-espiritu. For it was Jesus. No, so panahon sa tribulation, no sa dihang na sayo-sayo na itong tulo ka Hebro dito sa hudnuhan. Unsay nahitabo, walay bisag isa ka buhok nila nga nasunog. Ang unsay nasunog, ang ilahang gapos. So ingana na mga igsoon nga panahon sa tribulation, maabot sa itong kinabuhi, it's a process nga kuhaan ta sa Ginoo sa mga gapos sa atong kinabuhi. Amen ba? No, so dili na to ikagool ang tribulation sa atong gibasa, we should rejoice in tribulation. So, mana siya nga, mana to si Peter, niingon siya, we owe to obey God rather than men. Fearless obedience and service. So, following a divine purpose without being controlled by fear or hardship. Na ang fearless meaning, it's not the absence of fear, but the willingness to move forward in trust. So ang fearless obedience dili na nga mo kuan jud ka bisag dili pa lugar, no? So ang kuan diha nga mo move on ka, mo padayon ka basta kabalo ka nga maunay sugo sa Ginoo sa imuha move forward ta with trust. Tinuod nga pagsalig diha sa Ginoo. And lastly, nga sa dihang ma-transform ta sa gugma diha sa Ginoo. Ingon diha a forgiving heart and spirit. No, ang kasing-kasing nga mapasinayloon og espiritu. No, kay mao man gyud ni nature sa tawo, mudumot man gyud ta, maato man gyud ang dumdumon ang past. So pero sa dihang ma-transform ta sa balang Espiritu Santo sa gugma ni Christ, mao ni mahitabo sa atong kinabuhi. 1 John 4:4. 1 John 4 verse 19 to 21. Ato ning nga nagbasa, read. We love him. If a man say, sa to, basa mo usubi. Di ko kasabot. Sige, read 20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? 21. And this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. No? Sakit, no? Bugat kayo ni siya nga mensahe, ako bitaw ni siyang gitunan, di gyud ay ka mo kaingon, I love you Lord, gigugma kay kanako Ginoo niya. Unsa ingon sa Ginoo? Dili, sa dihang musimba ka o nakahuna-huna ka nga nakay kontra, ibilin biyai imong halad, balik ka sa tawo, makig-uli usa ka. Kay how can we say we love God
nga dili ta kahigugma sa atong isig katawo. No, unsaon nimo mo higugma, wa kay ka nahigugma sa imong nakit-an. Nga personal yun na, unya ang Ginoo, kinsa nakita Ginoo diri jud nga personal. Ha? Wala pa. Nya moingon ka Ginoo, gihigugma ka. Unya ang imo ang kuan, imong gikontran, ang kontra ra ba? Daghan sa pamilya, sa gawas, bisan asa na agyo ng kontra mga igsoon. Kay nga naman, unsay ingon sa Psalms 23, nga gipakaon ka sa gibutangan kag table in the midst sa imong enemies. Gialirungan kag enemies pero kaya pa nimong mukaon. Kay ngano, because you are surrounded by the grace of God. We are surrounded by the love of God. No, so biblical, you are surrounded with enemies. Pero ingon ang Ginoo, unsaon nimo pag-ingon nga nahigugma kanako din sa imuhang bana, sa imuhang asawa, sa imuhang anak, kay una magyud ang pamilya, sa imong parente, sa imuhang isig igsuon sa pagtuo anto sa uban. Mayon ka, Lord, I love you. Nga wagay kakita niya. So, klaro kayo, ang liars, kamay gasumpay, liars go to hell. Kay nana sa Revelation, nga isa nga dili ta malangit sa dihang mamakakta. No? Walay white lie, walay brown lie, walay black lie, unsa ba na, everything, sala gamay, sala dako is sala at ubangan sa Ginoo. So, muna'y ginaingon, a forgiving heart. Once we are transformed by the love of God, ibutang niya sa atong kasing-kasing, ang kasing-kasing nga kabalo mo pasaylo. No, once mo pasaylo po ta, ni pangayo nagigpasaylo, pagsunod na po, makakita ka, baliko na po nimong sala. Baliko na po ng kuwan kay ngano, ang pinakasayon nga mahimo natong maka-move on ta anang tawhana or nang isa ka butang is to accept. Once nga ining release na kagpasaylo, ayaw na to okita. No, ayaw na to balika. Nga may lang nang iro kay magtabon og bukog iyang balik pa. Anang iro di ay? Pag musuka ng iro, unsaon man niya? Tabunan, kauno na niya balik. Kunya dili ta mga iro, mga Kristohanon. No, we are transformed by the love of God. No, sa dihang mo forgive ta, you forget. Pero ang pag-forget, every time maka-remember ka, you forgive again. No, so muna siya ang process sa forgiveness. So ang tao nga mahimong faithful ta diha sa pagsimba sa Ginoo, we should have that forgiving heart and spirit. No, duha gyud ang giigo ana. No, we should have a forgiving spirit. Ang meaning ana, actively practicing forgiveness and letting go of grudges. No, nakadumdum ko sa kung nabasa dito panahon sa kato isa ka libro. Nga naatoy magtiayon nga gatiko-ko gid sila ayo ba. Pero nilang tiniko-ko kay sakit arthritis ko to sa likod. Ingon din si Binihon. Rag dili ni arthritis. Na ako'y, naman to siya'y kana bang makadetermine siya, discerning spirit, yun siya, naay isa katawo nga inyong dungtan yun ninyo kayo. Wala mo kapasaylo at tuhantod ron. And that causes ani nga sickness. Intando man sila. So moto, ni-release sila silang forgiveness, ning-release sila atubangan sa Ginoo ato ni binihin, pagkahuman, ug ampo naulian sila. So sometimes kani mga sakit katong gipabati mo ni siya ay kuan kana bang result sa atong mga grudges. No, kay kanang ang tinuod nga transform nga tawo should practice forgiveness and letting go of grudges. Kinsa may maka-benefit sa dihang mo pasaylo, mo release tag pasaylo or mo dawat ta og pasaylo, di ba kita? Kay every time nga mabuhat na to na, free ka. No? Free ka, dili ka affected sa isa ka tawo. Pero og nag-hold ka og grudge, tanan bisan dili na nimo kontra, mo abot to nga makahuna-huna ka, maapil nimo kasuko ng ubang tawo. Kay it's because
you are holding a grudge. Pero ang tawo nga giusab sa Ginoo, he has a forgiving heart and a forgiving spirit. No, so I hope nga tong nasabtan nga God's love, in conclusion, God's love liberates us from the grip of fear and insecurity, enabling us to live with confidence and courage. No, ang gugma sa Ginoo mo free, mo liberate, mo free nato from the grip of fear, mga kahadlok sa future, kahadlok sa unsa ba, and insecurity. Kaning mga tao nga insecure mo nang mo dali ba kay bisag lahi ra ipasabot mauna dayon na imuha. Then tanang tawo halos mabikil ka. No, pero sa dihang you have that love of God, niya mo enable ka nga mo live ka with confidence and courage. It's the kind of transformation pinaagi sa gugma sa Ginoo. And sa kuan akong i-recap nga ang God's love at ang tawo nga transformed by the love of God. Number 1, he has that faith diha sa iyang Savior. Ikaduha, fervor in supplication. No, naatay kana bang passion diha sa pag-ampo pakigsandurot sa tuang buhi nga Dios. And lastly, we are faithful in serving Him. I hope nga atong nakuha nga ang Ginoo kanunay nangita na siya og tawo nga naay kasing-kasing nga mo alagad niya faithfully. Amen ba? So ang tanan sa pagpanindog atong kantahon tong Through It All.